there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all. Joy in my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Hello, magandang gabi po. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided. Good evening po. Good evening. Yan. Ready na ba yung speaker natin for tonight? Star, good evening. Ready na, Rodney? Ready na? Ready na. Yun. Sino pang naka-join? Ba wala pa, tayo pa lang pala. Sige po, start na tayo. 7 na eh. Yan muna natin yung iba kung di sila makaka-join. Sige po, magandang gabi po sa lahat. Tayo po, bago mag-speak si Rodney, tayo po muna ay
manalangin. Let's pray. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin upang ipanalangin ang mga concern sa loob ng simbahan, Panginoon, dito sa Loving God Church. And Lord, we pray na lahat ng bagay na pangangailangan dito sa Loving God Church ay inyo nga pong mai-provide at lahat, Panginoon, ng naisin namin upang magamit sa gawain mo ay inyo nga pong ibigay sa amin. And Lord, sa mga kapatid namin na nais mag-join sa mga ministry dito sa loob ng Loving God Church, dalangin kong bigyan mo sila ng lakas ng loob at confidence, Panginoon, upang makapaglingkod sa inyo ng tapat at walang kapaguran. Salamat din, Panginoon, sa buhay nila at nawa lahat ng ginagawa nila sa araw-araw na kanilang pamumuhay ay lagi mo silang sinasamahan. Sa gayon, meron silang dahilan upang ikaw ay lalahanin. At salamat din, Panginoon, sa oras na ito, sa gagamitin mong tagapagsalita ngayong gabi. Dalangin ko na ikaw ang manguna sa kanya. Nawa ang lahat ng kanyang sasabihin ay revelation mula sa inyo. At salamat po, Panginoon, sa buhay ni Brother Rodney na patuloy mong pagpalain maging sa kanyang trabaho. Ikaw pa rin, Panginoon, ang mag-ingat sa kanya sa kanyang pagmamaneho at maging sa kanyang pamilya. Maging sa kanyang ama na nagdiriwang ng kaarawan ngayon, Panginoon. Ikaw po magpala sa kanyang ama. Bigyan mo ng kalusugan nang sa gayon ay na makapaghanap ng Panginoon. Salamat po, Panginoon, maging sa aming pastor na patuloy mong bigyan din ng kalakasan ng pangangatawan upang makapaglingkod pa sa inyo, Panginoon, ng buong lakas, ng walang sawa. Salamat din sa lahat ng bumubuo ng leadership at maging sa pastoral staff, Panginoon, ng Loving God Church. Lagi mo kaming pangunahan. Sa gayon, ikaw lamang ang siyang maihayag namin sa tuwing kami ay tatayo sa pulpito, Panginoon. Salamat po, Diyos. At sa gabing ito, we declare the blessings that will come from you. We will receive it in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Praise God. Amen. Ayan po. Welcome si Pastora Shen. Ayun na pala si Pastora. Hi, Ate Pastora. Lani, welcome. Salamat po, Pastor. Sige po, mag-mute na. Mag-mute na po ako. Si Rodney na po mag-speak eh. Hello po, good evening. Good evening, Pastor. Mahina. Good evening po. Narinig po, Pastor. Good evening po. Mahina po earphone Okay. po kasi. Gandang gabi po sa inyo. Yung scripture po natin ngayon is Psalms 55 verse Psalms 55 verse 22 hanggang 23 po. Psalms 55 verse 22 hanggang 23 po. Ayan. Magpa-PowerPoint ka, bro? Hindi po. Hindi, okay. Sige. Kung nakita na po natin, basahin ko na po. Psalms Care. 5. Yes po. Psalms 55 po, verse 22 hanggang 23 po. So, ayun po. Cast your cares on the Lord, and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. But you, God, will bring down the wicked into the pit of decay. The bloodthirsty and deceitful will not live out half their days. But as for me, I trust in you. So, ayun po, nabasa naman po natin doon sa scripture is napakaganda po at maraming pangako si Lord dito para sa atin. And habang nire-research ko po itong Psalms 55 po, bali yung background po nito is prayer po siya ni David. Prayer siya ng someone is na parang naharas and binitrade siya ng isang kaibigan. Ganun po yung feeling nung habang binabasa po yung Psalms 55. Bali, kung babasahin po natin doon sa 12 and 14, nandun po yung parang yung sinabi ni David na parang binitray siya ng kanyang kaibigan. Yung buong Psalms 55 po is a surging emotion that this situation or occasion
is seen the alternating picture of faithless men and expression of trust in faithful God. So, minsan sa buhay natin po, meron tayong mga bagay na hindi natin nakokontrol or minsan may mga bagay, may mga problema tayo na minsan is beyond our mind can solve po. Minsan yung utak natin magulo at minsan maraming negative na bagay sa mga buhay natin. Lalo na sa panahon ngayon, yung siyempre alam naman po natin na nagkaroon ng pandemic and stuff. So siyempre parang tayo po is nangangamba. Kasi hindi naman natin alam kung hanggang kailan magiging normal rin lahat. And nung nagkaroon nga ng pandemic is maraming mga bagay na nag-iba. And higit sa lahat, nung nagkaroon ng pandemic is maraming nawalan ng trabaho. So, syempre, yung mga tao is kung ano yung mga negative na naiisip. Like, yung iba is na-anxiety. And minsan, pumapasok tayo na nadidepress tayo. Then, napindot mo. and then, minsan dumadating din tayo sa point ng buhay natin na talagang dumadaan tayo sa mga pagsubok and may mga problema na akala natin there's no way out na talaga. Madalas na nangyayari sa atin, ayun nga po, is nag-o-overthink tayo. Tapos, minsan, yung mga bagay na hindi pa dumadating sa atin is talagang pinoproblema na natin. Minsan nga po, share ko lang din, minsan, lalo na nung pandemic is nawalan din ako ng trabaho. Talagang mahirap kasi hindi mo alam kung saan ka kukuha ng source of income. Then, siyempre, wala kang trabaho. Hindi mo alam kung kinabukasan ba is ano ba yung mangyayari sa inyo. Kasi, di ba nga, pare-paras kayo walang trabaho tapos di nyo alam kung saan kayo kukuha. So, yun. Minsan, pumapasok sa isip natin is sobrang negative talaga. Hindi naman din natin may iwasan yun na magkaroon ng mga ganong thinking kasi is tao lang rin naman din tayo. So, minsan nga sa gitna ng problema natin napapatanong tayo minsan is bakit nga ba pinaparanas sa atin yung mga ganitong bagay na ating Panginoon? Minsan nawalan tayo ng tiwala sa Panginoon. Akala natin pinabayaan niya na tayo. Pero dahil nga yun, sabi ko nga kanina, dahil nga tao lang tayo, ganun talaga yung mga minsan naiisip at nararamdaman natin. Ganun yung ini-input nung kaaway natin doon sa utak talaga natin. Dahil kapag nandun tayo sa gitna ng problema, doon na yung pinaka-vulnerable spot natin. Doon talaga yung magulo yung utak natin. Doon talaga tayo madaling pasukin ng kaaway. But minsan ba, inisip ba natin na pinabayaan ba talaga tayo ng Panginoon? Siyempre, hindi. Di ba nga, the Lord will never leave us nor forsake us. Sa gitna ng ganong pag-iisip natin, sa mga ganong problema natin, never tayong iniwan ng Panginoon. Bale, minsan, hindi natin alam, tayo na pala yung lumalayo dun sa ating Panginoon. Kasi never naman tayong tinalikuran ng ating Panginoon eh. But, minsan, nakikita ko sa Facebook, maraming mga tao na, alam niyo, nagpo-post ng kung ano, ng mga depression, about sa depression. Minsan, parang kumbaga, parang nino-normalize lang nila tong ganitong bagay. Bali, kasi ang depression, isa siyang disorder, di ba? So, kapag naranasan mo ito, para bang sobrang nakakalungkot at hindi ka na makaahon dito sa ganitong mga bagay eh. Bali, parang ang lulunurin nito sa kalungkutan. Bali, so yun, marami ako nakikita mga kabataan parang nino-normalize yung mga ganitong
ganitong bagay na which is hindi naman talaga dapat. Kasi yung mga ganitong bagay is hindi to dapat na talagang parang gagawing normal thing kasi disorder nga siya eh. Bali, kapagka siyempre, pag may mga sobra talagang problemang dumadaan tayo sa point na nade-depress tayo. Pero sa mga ganitong pagkakataon, ano ba dapat talagang gawin natin? What should we really need right now? How can we surpass these things? Yung mga bagay na to, malalagpasan lang natin if we put trust in the Lord. So, sa umagang ito, sa gabing ito, bali, pag-aaralan natin is putting trust in our Lord. Bali, yung nakita naman natin sa binasa natin scripture kanina, yung mga promise ni Lord sa atin, kapag kapag nagtiwala tayo sa Kanya. Bali, habang habang binabasa ko nga itong Psalms 55, bali habang pinag-aaralan ko siya, nararamdaman ko yung bigat nung dinadala ni David habang nananalangin siya sa Panginoon. Bali, pero nakita naman natin na sinabi ni David dito, "The Lord will sustain me. I will not be shaken, and the Lord will bring down all the wicked." At ito ang pinakamagandang sinabi ni David sa uli, "I trust in you." Bali yung sinabi ni David na yun, kahit nasa gitna siya ng pag-i-struggle, nasa gitna siya ng matinding pagsubok, nagawa niya pa rin magtiwala sa Panginoon. Diba? Bali, kapag tayo nagkakaroon ng problema, kanino ba talaga tayo lumalapit? Hello? Sorry, naririnig po ba ako? Hello? Pastor Alem, naririnig ba? Oo, narinig ka, Oo. narinig. Naririnig. Sige. Mm. Sige po. Bali yun nga, sa gitna ng pagsubok, si David, lumapit siya sa Panginoon. Unang-una niya nilapitan ang Panginoon dahil nagtitiwala siya sa Panginoon na kapag sa Panginoon siya lumapit, talagang hindi siya ile-let down ng Panginoon. Minsan, tayo kapag may problema tayo, sino ba unang nilalapitan natin? Minsan, una pa natin nilalapitan yung mga kaibigan natin para magsabi ng mga problema. Pero hindi naman masama yung mga ganung bagay na lalapit ka sa kaibigan mo para magsabi ka ng mga problema. Pero, we should choose yung mga taong lalapitan natin. Kasi hindi naman lahat ng lalapitan natin is yung sasabihin sa atin is positive. Minsan is negative din yung mga sinasabi sa atin. Pero kung sa Panginoon tayo lalapit directly, talagang i-restore ng Panginoon yung puso natin or i-renew niya yung mga bagay na nawala sa atin. And then, dahil bago pa tayo lumapit sa Diyos, alam niya na kung ano yung sasabihin natin. Yung mga bitbitin natin sa buhay natin at yung mga bagay na hindi natin kinakaya. Kasi minsan, inahayaan ng Panginoon na dumaan tayo dun sa mga ganong phase ng buhay natin na nadaan tayo sa mga problema dahil may gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Minsan, gusto ng Panginoon dumaan tayo sa phase na nito dahil nasa process tayo. Di ba? Sabi nga ni Paul, di ba? We should fight the good fight of faith in this world kasi sa huli, di ba, marireceive naman natin yung reward natin sa Panginoon. Kaya kahit anong pagsubok natin is kakayanin natin dahil sa habag ng ating Panginoon. Kapag naglingkod naman tayo sa Panginoon, hindi naman to parang bed of roses lang eh. Kapag naglingkod tayo sa Panginoon, talagang may mga rough roads tayong dadaanan, pero it doesn't mean na
yung mga rough roads na yon is hindi natin malalagpasan kasi wala namang binigay ang Panginoon na problema na hindi natin malalagpasan. So, ano nga ba yung ano ba yung tatlong bagay na pinamis sa atin ng Panginoon kapag nagtiwala tayo sa Kanya? Una-una, the Lord will sustain us. We believers of Christ really know that God is our refuge and strength. Sa panahon na hindi natin kaya, nandiyan ang Panginoon para tulungan tayong tumayo at muling harapin yung mga bagay at panibagong umaga. We should always call upon the name of the Lord if there seems to be no way kasi laging gagawa ang Panginoon ng way para sa atin. Masarap sa feeling na magkaroon ng peace of mind, lalo na sa panganahon ngayon. Talagang ang daming mga bagay na nangyayari sa mundo na hindi tayo matatahimik at nangangamba. At nangangamba tayo. Bale, sabi nga sa Matthew 11:28, if you're tired and weary, come unto me and I will give you rest. As a believer, we should always call upon the name of the Lord and He is the one who can bring peace to us. Kasi nga, di ba, ang Panginoon natin is siya yung Prince of Peace. Kaya kapag minsan dumadaan tayo sa mga matitinding problema pag di na natin kaya, lapit lang tayo sa Panginoon. Kasi He will give peace in our heart. Then, number 2, the Lord will never let the righteous be shaken. So, alam naman natin na isustain na tayo ng Panginoon. At hindi niya hayaan ng Panginoon na tayong mga mananampalataya at naniniwala sa Kanya is masishake yung faith natin. Naniniwala tayo noon, gagawin ng Panginoon na tibay tayo sa lahat ng pagdadaanan natin. Hindi niya hahayaan na makapasok yung kaaway sa isip natin para guluhin tayo at lituhin tayo. Bali, sabi nga sa Psalm 62, verse 1 to 2, my soul find rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock and my salvation. He is my fortress and I will never be shaken. So yun, sabi nga, si Lord lang yung sandigan natin. Kaya kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, never tayong, yung faith natin is masishake. Hindi tayo basta-basta maagaw ng kaaway sa Kanya. So, and then sa number 3, the Lord will bring down the wicked. If we put our trust in the Lord, He will not let the enemy win against us. Dahil walang anak ng Panginoon na pinabayaan niya. So, kapag talaga nagtiwala tayo sa Panginoon, hindi niya hahayaan na yung mga gawa ng kaaway makapasok sa atin. Talagang aalisin ng Panginoon yung mga gusto ng kaaway sa buhay natin kapag nagtiwala tayo sa Kanya. We may be facing trials and problems at yung mga tukso ng kaaway, but yun nga, kapag meron tayong trust sa Panginoon, is never na yung mga tukso na yon is papasok sa isipan natin. Bali, we already have victory kapag nagtiwala tayo sa ating Panginoon. So, trusting the Lord will help us to endure the pain and suffering of the problems we have because God will sustain us. Trusting in the Lord will help us to be strong because a righteous person will never be shaken by any means. So, trusting the Lord will bring down the wicked at lahat ng masasamang bagay dito sa mundo ay aalisin ng Panginoon sa buhay natin. So, ang dapat natin gawin is magtiwala lang talaga tayo sa Panginoon because God is the only one we can trust. Sabi nga sa Psalms 118 verse 8, it's better to put trust in the Lord rather than to put trust in men. Dahil ang pangako ng Panginoon ni minsan ay hindi napako. Dahil ang Diyos kailanman hindi tayo binigo. Kapag sa tao tayo nagtiwala, talagang minsan yung pangako ay napapako at nasasaktan lang tayo. So, ayun lang. Magtiwala lang tayo sa Panginoon and lahat ng mga bagay na pinagdadaanan natin ngayon
alam naman natin na may kanya-kanya tayong battle sa buhay, malalagpasan natin lahat yan. Ipanalangin lang at idulog lang natin sa Panginoon yan. At ipanalangin natin lahat ng mga kapatiran natin na yung mga bawat battles nila sa buhay, malagpasan nila. Kaya lagi lang din tayo magpalakasan sa bawat isa. Yun lamang po. Maraming salamat. Purihin po ang salita ng Diyos. Amen. Ayan. Yung ating mga pastor, may idadagdag po ba? Ako po wala na, okay na. Salamat sa Panginoon. Salamat sa mensahe. Meron namang nakaschedule next week, Pastor. Si pastor na po sa last Wednesday. Sige. Nakamute yata si Pastor Vic po. Hello. Yan, okay na po, Pastor. Okay na? Opo, narinig na po kayo. Okay. Lalo ako na born again sa mensahe ni Rodney. No? Anyway, yung Psalms 55, yan po yung nandiyan yung tinatawag na discipline, discipline prayer. Kasi kaya nga po yung nagtitiwala sa Diyos, nandiyan sa verse 17, ang ginagawa ni David talagang morning, afternoon, and evening, 3 times a day, siya po ang nagpipray sa Panginoon. Yan po yung tinatawag na discipline prayer in times of trials, in times of doubts, in times of struggle. Talagang nagtitiwala siya sa Diyos. Kaya okay yung nakuha ni Rodney na exegesis, na mahalaga po yon na magtiwala sa Diyos. Dahil ang Panginoon po ang nagsusustina, ang Panginoon po yung nakikipaglaban sa atin, ang Panginoon po nakikinig sa ating mga dalangin. So nandiyan po yung pagtitiwala sa Panginoon. Okay? So mayroon pa po. Sino pa yung pwede? So, dagdag ko po yung sa 12 and 14 kasi dito po makikita natin na minsan sa kaibigan kapag tinride, yun nga na parang nabitray tayo ng kaibigan. Di po napakasakit po nun. Parang ang saya-saya ng pinagsamahan natin tapos in one moment biglang ganyan sasabihin mong ganito ako, ganyan. Ganyan din naramdaman ni David nung siya ay binitray ng kanyang kaibigan. Kaya nga dito pinapanalangin niya na bigyan siya ng ng ibang kalakasan ng loob para harapin yung mga ganitong bagay. Dahil ang sakit po nun bilang isang tao na dating kasama mo, lumalaban kayo, tapos parang isang insidente, biglang gano'n na nangyari. Kung sa isang ordinaryong tao na hindi malapit sa Diyos, malamang gumanti na yun ng dahas. Pero si David, makita natin, hindi siya gumamit ng anumang dahas. So, I mean, iba yung kanyang panalangin . Ang sabi niya sa panalangin na dito sa verse 9, confuse them, Lord. Sa mga kalaban niya, confuse them, Lord, and frustrate their plans. Sa verse 9, for I see violence and conflict in the city. Its walls are patrolled day and night against invaders. But the real danger is wickedness within the city. Everything is falling apart. Threats and cheating are rampant in the streets. Yan yung panalangin niya . Tapos, sa 12 na, it's not an enemy who taunts me. I could bear that. It is not my foes who so arrogantly insult me. I could have hidden from them. 14, what good fellowship we once enjoyed as we walked together to the house of God. Di ba po na parang ang sakit-sakit nito na kaibigan mo, bigla kang naging kalaban mo. At hindi natin parang sa ating perspective bilang Kristiyano, ano yung magiging response natin dito kapag gano'n ang nangyari sa atin? Minsan sa buhay Kristiyano, nagkakadayaan sa negosyo. Ayan. Ano pa?
minsan sa loob ng simbahan, merong nagkakasiraan, merong sasabihan ng, "Uy, si ganito, si ganyan, si ganito, ganyan." So, bilang isang Kristiyano, ang response po natin kapag nakakaranas tayo ng ganyan, lalong higit sa mga kasama natin sa simbahan, imbes na gumante, ipanalangin natin at hayaan natin si Lord ang mangusap sa mga tao ngayon. Di ba po? Lahat ng bagay ipagtiwala natin sa Panginoon. Kahit na sobrang ang sakit-sakit na, ipapanalangin pa rin natin sila. Kaya nga, ang panalangin natin laging to love our neighbors, di ba po? Kasi kung hindi natin kayang magmahal ng ating kapwa, hindi rin natin magagawang mahalin ng Diyos. Kaya yun po yung dagdag ko. Napakaganda rin po ng mga puntos ni Rodney po. Kaya sa next month si Rodney po ulit. Hindi, mag-schedule pa ako ng iba po na willing Hindi sa, mag-speak sa ating. hindi sa next week, si Pastora Shen. Hindi, Sige schedule po, niya na. Pastor. Schedule niya na po, schedule mo Pastor, pala. yun eh. Schedule mo pala, First Pastor. ano na lang po, Pastora? Following week na lang ako. Sa First week. first week na lang po. Tapos second po ulit akin. Tapos youth naman po sa third sige. week. Okay. Sige Ayan po. Yung para okay po yung schedule natin po. Okay. So, ang prayer request natin, may mga prayer request po tayo. Ang ating, yung vehicle, church vehicle. Tapos yung maglilinis po pala sa Friday. Si Pastora Zen, hindi na natin isasama yan sa paglilinis po. Yung maging ang members. Salamat po, Pastor. Masakit yung pa ako, hindi ako nakarating ng Sunday. Okay lang po yan, Pastora. So sa Friday, Salamat. may linis po. Youth saka mga nanay, maging elders po ay kasama na. And si Ate Dolor, ipapanalangin din po natin. Nasa bahay po ba si Ate Dolor? Sa bahay na. Okay po. Si ano rin po pala, Pastor, ipag-pray din natin, asawa ni Pastor Lito Franco. Okay. Si Nasama rin natin sa prayers. Nanit. Nanet po. Oh. Ang palagay ko pati si Pastora Ruth na gumaling din siya. Ayun po. Maibsan yung sakit niyang nararamdaman. Hindi rin po siya Saka kasama sa paglilinis sa Friday. Hindi rin. Exempted na po. Exempted na. Is God. Salamat po. Sino pa? Baka mayroon pang dapat isama. Si Nanay Cora. Ay, pagpipray tayo dyan. Nakamute kayo. Ngayon ko lang nabuksan. Wala Wala. kanina. Anong prayer request niyo? Ay, tapos na? Tapos na eh. Ulam eh. Record na lang. Yung mensahe, record na lang. Prayer na tayo ngayon. Prayer Good na sa good health. Opo. Amin dalawa ni tatay mo. Sige po. Yung mga kapatid ko, anong Laptop. may pambili ka na eh. Wala pa, kulang pa. So yung mga equipment sa church na will provide. Opo. Hindi nga masyadong nakadikit. Lalagay Tita Jen. sa biyernes. Si Tita Jen, anong prayer request? Ay, Kahit ano. ay, Mabubukay mo na Makasama ko simbahan. ay allergic kayo isama sa prayer. Sino? Si Agil. Si Agil. Bakit? Ano nangyari? Na disgrasya daw. Saan? Sa motor? Oo. Hello. Sa Paranaque. Sige, pagpipray natin. Ano po yung Pastor sa sa motor? Opo yata. Nagmamotor po kasi yun eh. Pinsan ko po. Ah, Kuya ni Haya. oo.
Mhm. Si Ate Lani, saka si Rodney. Pakain mo na sa aso yan, tay. Wala namang kakain yun. Prayer request ko. Pag-pray na lang si Ronel, birthday niya ngayon. Joke lang. Ini Kuya Ruel. Ako po, prayer. Pinag-pray natin kanina. Sige po, pag-pray natin ulit. Okay. Okay, wala na po. Tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. Ano po? Tapos, sabay-sabay po tayong mananalangin. And then, i-closing prayer ko na lang po para... okay, ready? Sige po, pwede po tayo. Bless your holy name. Salamat Diyos. Lord, inyo ang bawat Lord, Kasi kay Mami bicolor. Kay Mami bicolor dapat. hallelujah. O Lord, dalangin ko po ang patuloy, Lord, na pagkilos mo sa panahon namin ngayon. Ama, Lord, ang mga activities ng church na inconvenient at gamit namin, Lord, ang internet. Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang patuloy na kaayusan, Panginoon, sa sistemang ito. Na nawa manormalize na, Panginoon, ang lahat. Nawa, Panginoon, na patuloy, Lord, na kayo po ang mag-intervene sa bundong ito, Panginoon, sa mga nasasakupan ng bawat bansa, Panginoon, na matapos na ang ganito, Panginoong sistema at may balik na sa normal, Panginoon, ang mga gawain na kailangan ng aming bansa, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko po ang mga nangangailangan ng kagalingan, Panginoon, lalong higit sa aming outreach sa LGC, outreach sa Alayaw, ang asawa ng pastor, Panginoon, si Ate Dolor Webes, patuloy, Lord, na kahabagan niyo po ito, Panginoon, na makatanggap ng kalakasan muli at makarecover, Panginoon, at makapaglingkod, Panginoon, at matulungan ang kanyang ang asawa, Panginoon, sa pagpapastor sa dakong yun naman. Sa pangalan ni Jesus, Lord, dalangin ko rin po ang provision mo, lalo higit sa mga anak ni Ate Dolor, na nawa ay patuloy ang sustento, Panginoon, ng pinansal na pangangailangan para sa kanyang mga gamot, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa kay Ate Ruth, patuloy, Lord, na kalakasang physical ang padaluin mo sa kanyang buhay. Lord, ang bawat mga leaders namin sa church, lalo higit ang mga senior citizen, Panginoon, na kayo po, Lord, ang magbigay ng kalakasan sa kanila, Panginoong mga pangangatawan sa pamilya ni Tatay Pet at si Nanay Amy, Panginoon. Patuloy, Lord, na kayo po ang magpalakas at magpatibay ng immune system ng mga kapatid namin ito at maging sa kanilang tahanan, Panginoon, ay dumaloy ang inyong salita, Panginoon, na kailangan nila, Panginoon. Maging ang mga anak at apo ni Nanay Amy, nawa maging aktibo sa fellowship, Panginoon. Sa pangalan ng Jesus, Lord, dalangin ko rin, Panginoon, ang patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa. Especially, Panginoon, ang ginamit mo sa gabing ito, si Rodney, tuloy, Lord, na kayo po mag-anoint sa kapatid namin ito, na ihanda mo siya sa natatanging paglilingkod, especially sa pangangaral ng inyong salita. At ingatan niyo rin po siya sa araw-araw ng kanyang trabaho, sa kanyang pagbiyahe, maging siya atilani, Panginoon, sa kanyang Panginoong negosyo at sa kanyang trabaho, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko rin po si Brother Ruel na nasa abroad, Panginoon. Patuloy, Lord, na palakasin mo siya sa pananampalataya, sa anumang kaparaanan, ay sustinahan mo siya, Panginoon, ng mga kalakasan mula sa iyong salita, Ama. At sa araw-araw, Panginoon, ang kanyang ginagawa, iba yung pag-iingat, ang aming dalangin sa kapatid namin ito. O God, dalangin ko po, Panginoon, maging sa lahat ng kasama namin sa gabing ito ng pananalangin sa Zoom, ang pamilya ni Ate Jenny Lynn at ni Kuya Toto, Panginoon. Patuloy, Lord, na kayo po ang magpalakas sa kanilang pananampalataya. At si Jay, Panginoon, sa kanyang Panginoong activity sa araw-araw, in the name of Jesus. Salamat po, Lord. Maging kay Pastor Alive na nangangalaga sa
church building, Panginoon. Patuloy mong ingatan sa araw-araw ang kanyang buhay. Sa bawat isa, Panginoon, na kasama namin ang Redeemo family, si Ate Cora, si Kuya Arnel, kanya Panginoong tahanan. Patuloy, Lord, na kayo po ang mag-ingat at na magpalakas sa kanila, Panginoong pananampalataya. Lord, maraming salamat sa lahat ng mga prayer requests, especially sa church vehicles, Panginoon, na kailangan namin sa pagta-travel, sa bus ministry, Panginoon, ng Loving God Church, sa mga miyembro, Panginoon, na kailangan namin bisitahin. Lord, dalangin namin ang provision mo sa vehicles ng Church Sama. Sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Diyos. Pagin sa kalusugan at sa mga pagpapalang patuloy mong pinapadaloy sa aming kongregasyon naman. In the name of Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Sige po. Manaming Diyos na nasa langit, kami po nagpapasalamat sa inyo at binigyan mo kami muling pagkakataon upang idulog ang mga concern namin dito sa loob ng Loving God Church. Panginoon, ikaw lang ang nakakaalam ng laman ng aming puso at isipan. Lord, Yes. nawa ang lahat ng naisin namin ay inyo pong ipagkaloob sa amin. Nang sa gayon, magamit namin ito sa mga pagkakataon na maabot ang aming mga kapatid. At lalong higit, Panginoon, ang vehicle na amin pong idinadalangin sa inyo ay magamit, Panginoon, upang ang mga kapatid namin na walang kakayanan na dumalo ay gamitin ang vehicle na yun upang sunduin at dalhin sila sa lugar na ito, upang makasama sila sa gawain, Panginoon. Ganon din, ang LGC Alayaw ay amin pong ipinagkakatiwala sa inyo, maging ang pastor na inyo pong inilagay doon, 10 ng kanyang pamilya, Panginoon, ay pagpapala ang inyong ibigay sa kanila. Maging kay Ate Dolor, ang kanyang kalusugan at kalakasan ay amin pong ipinagkakatiwala sa inyo. At lahat po, Panginoon, ng prayer request dito sa Loving God Church, alam po namin na inyo pong pinakinggan at inyo pong ibibigay sa amin. Salamat, Panginoon. Nawa sa gabing ito, bigyan mo ang bawat isa sa amin ng magandang tulog. Nang sa gayon, Panginoon, haharapin namin ang bukas ng puno ng saya at sigla at ng makapaglingkod kami ng tapat sa inyo. Salamat po, Diyos. Sa inyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mangyayari, ang lahat ng mga plano mo, Panginoon, at ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Praise God. God bless everyone. Good night. Po. God bless.